Asunto o Areglo dito sa TV5. Andito na ang publikato, hindi ka magsisisi, ligato ng ihahat. Ang kaso, grave threats. Hindi makalabas ng bahay si Romel simula nang bantaan siya ni Cyper na sisirain ang mukha dahil umano sa planong pagganti ni Cyper para sa kaibigang minsan nabugbog ng grupo nila Romel. Maliban sa banta ng pananakit, nagbanta rin ng pagpatay si Cyper kay Romel. Nakasaad sa Artikulo 282 na ang sinumang nanakot sa ibang tao na pipinsalain, sasaktan ng katawan, karangalan o ari-arian ng huli o ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng alinmang kamalian ay mabibilang na isang krimen. At sa reklamong isinalaysay, ang parusa ay prison correctional o pagkakakulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Sa kasong ito, ay nakikita ko ang ugat kung bakit nagkagulo. Alas 3 ng madaling araw, nakikipag-inuman pa kayo sa kalye. Opo. O, kayo din ganon. Alas 3 ng madaling araw, nasa kalye kayo, umiinom, may kasamang bata. Opo. Ano nangyari sa bata? Namiligro ang buhay ng bata dahil sa inyo. Buti na buhay pa ang bata. Ilang araw na ospital ang bata? 1 linggo po. 1 linggo. Saan nagkaroon ng sugat ang bata? Sa ano po, dibdib saka po sa likod. Nilagnat Sa pa ang braso. bata? Nilagnat? Opo. Namiligro ang buhay ng bata. Tinamaan ba sa ulo ang bata? Hindi na po. Sa katawan lang, bugbog sarado. Okay mo naman, hindi inabot ang ganun. Ano lang po, inabot lang po siguro ng mga 2 araw. Kaya Sabihin ganun po mo, wala nangyari. kang pagkakamali doon? Meron din po. Anong pagkakamali mo? Umatol kami sa kanila. Anong patol? Pananakit. Kala ko, ibang patol sa sabi mo. Ikaw, ganitong style natin ngayon dito para madali ko kayong mapayuhan. Ano nakikita mo mali mo? Bigla na lang po ako nananakit. Tapos tamang bigla? hinala po. Anong paghihinaala ang ginawa mo? Tinitigil lang po sa pag-isip ko na agad po yung masama na yung gagawin. O yun, tama. Alam mo pala ang tama eh. At alam mo pa kung ano mga batas na nalabag nyo. Kayo, slight physical injury. Tama lang na makulong kayo ng 1 araw hanggang 30 araw. Yan ang nasusulat sa Revised Penal Code. Sa Article 266 of the Revised Penal Code, nakasulat yan. Pag less than 9 days, nasugatan, na ospital, itong tao, ay bata, kaya child abuse pumasok. Ngayon, hindi nyo alam na bata, ay kung natuloy yan, kung ako abogado nyo, abay, may depensa ako na good faith dyan dahil hindi mo alam na bata. Tsaka nasa kali, nag-10 oras ng gabi. Buti na lang na-areglo yung kasong yun. Kung nagkataon, di ka nakarating dito. Ano pa yung nalabag mo? Ikaw naman kaya? Grave threats. Article 282 of the Revised Penal Code. Ano ibig sabihin ng grave threats? Pananakot. Anong pananakot niya? Sasaksakin ka. Opo, dadamay po yung mga kapatid Aba, ko. ipapatayin pala eh. Hindi natuloy. Ang pagpatay sa'yo, alam mo penalty sa homicide? Sa murder, reclusion perpetua, di ba? O sa homicide, reclusion temporal. Bababa ng 2 degrees yan. O pwede kang makulong ng 6 na taon. Gusto mo bang makasuhan ka? Ayaw po. Yung palitan yun ng salita kanina, hindi ko gusto yun, ha? Mukhang palaka. May palaka pang araneta. Ngayon ko lang nadinig yung palakang araneta. Alam ko lang, palakang kokak. Palit-palitan kayo ng salita. Masama yun. At yung galit, inis, paghihinala, inaalis yun. Kung minsan hindi iniisip ng tao yung kanyang ginagawa, merong resulta, may consequences, merong pwedeng mangyari sa kanya. Ang nagiging Panginoon niya ay ang kanyang galit, ang kanyang inis, ang kanyang hinihilala, ang kanyang sariling konklusyon. Naku, sama ng tingin sa akin. Pagtulungan natin, masama tumingin eh. O, tsaka karamihan sa mga lango sa alak, iba na tingin sa kapwa niya eh. O, anong aral sa'yo? Dapat bang abutin ka pa rin sa oras ng gabi sa labas na umiinom? Hindi po. O, kasi kayo na ang tapang mo, ngayon wala ka ng kibo. Anong gusto mo? Cyper, asunto, areglo? Areglo po. Asunto, areglo? Areglo po. Ano ngayon gusto mong, ikaw muna? Kasi masama yung ginawa mo eh. Nananakot ka pa eh. Nakakulong na nga sila eh. Makipag-ayos na lang po na sana po hindi na po maulit yung gulo na nangyari. Hindi na maulit. Opo. Hindi mo itutuloy yung sasaksakin mo siya. Hindi na po. Ano ngayon ang gagawin mo na? Ang hihingi po ng sorry Kanino? sa kanya po. Sa mga kasama niya? Ganun din po. Makikipagbarkada pa ba ng 10 oras ng gabi? Hindi na po.
Oh, mag-aral ka ha. Opo. Sayang ang kinabukasan, sayang ang panahon. Mag-aral ka. Ang mga magulang mo ba ang trabaho? Wala po. Ah, wala. Patay na po yung tatay ko. Ang nanay mo. Nandun lang po sa bahay. Kasi nagpapakain sa inyo. Yung lola ko lang po. Tapos nagtitinda po pag minsan si mama. Ikaw, ano may papangako mo kay Cyper? Na hindi na rin po kami makikipag-away. Yun lang po. Tapos gusto ko lang din po nila malaman na hindi porkit bakla po kami, masama po kami sa lipunan. Yun lang po. Tingnan mo na. Yung sinasabi ko sa'yo eh. I-discriminate mo sila eh. Yung mga salita mo kasi bakla, iyakin yung mga yan. Kala nyo, Como, Becky, pwede nyong api-apihin. Sa United Nations Standards and Principles, labag na labag yung magdi-discriminate tayo ng ating kapwa. Base sa kanyang paniniwala, base sa kanyang sexuality or gender, base sa kanyang choice sa buhay niya. Yun ang pinili niya, di respeto natin. Kung tayo hindi ganon, okay lang. Hindi tayo ganon. Yun ang gusto nilang buhay. Igalang natin. At masamang pinagtatawanan ang kagaya nila. Okay? Sa puntong ito, tawagin na po natin si Atty. Dakpano para sa inyong kompromiso. Sa huli, ay kinakailangang magkasundo na nagrereklamo sina CJ at ang inireklamo niyang si Cyper sa mga sumusunod. Una, hindi na itutuloy ni Cyper ang kanyang banta laban kay Romel o CJ at maging sa mga kasamahan at pamilya nito. Pangalawa, hihingi ng tawad ang bawat panig sa isa't isa. At kapag nilabag ng magkabila ang panig ang kasunduang ito, pareho silang mahaharap sa kasong sibil at kriminal na grave threats. In fairness, matapos ng mahabang bangayan, rambulan at laitan, nauwi rin pala ito sa aregluhan. Ano naman kaya say ng mga kapatid natin tungkol dito, Kuya? Ayos lang. Dapat lang yung pagkasundo. Okay lang. Approve mo naman. Wow, okay. Ikaw naman, Kuya. Sangayon ako sa naging resulta ng pag-aayos, pero meron lang akong isang punto na dapat puntuhan. Wow. Na nakulong bigla si CJ na parang walang batas na yung walang formal na pag-aayos. And last but not the least, ate, anong masasabi mo? Tama lang na mag-areglo silang dalawa kasi wala rin naman maganda magiging dulo sa buwan nila yun. Kaya mas maganda na mag-areglo na sila. Okay, peace be with you. At yan ang say ng mga kapatid natin. Ang bawat panig dito sa mediasyong ito ay dapat matuto ng tamang asal at tamang kaugalian para makaiwas sa basag ulo. Dapat umiwas tayo sa away. Kaya nga may aral sa lahat eh. Peace be with you. Makipagpayapaan sa lahat. Mas maigi na tayo ang naaapi kaysa tayo ang mang-aapi. Naging marumi ang puso mo, Cyper eh. Tingin lang nila nagalit na kayo eh. Akala nyo nakakalalaki na, akala nyo gagawa na kayo ng masama. Kaya masama ang nagsususpetsa lang. Kaya walang sino man taong dapat makulong dahil lang sa suspetsa. Sana sa dako pa roon ay maging magkakaibigan kayo. May papangako nyo ba? Opo. Oh, ano sasabihin mo ngayon kay CJ, Cyper? Sorry sa mga nagawa akong kasalanan. Na hindi ko na ulitin to. Hindi na rin ako magiging tamang hinala. Hindi na rin ako babarkada. O, tinatanggap mo ba yung pagsusorry ni Cyper, CJ? Opo. Yung pagkakakulong mo? Sa pabang masamang pangitain sa'yo o panaginip yon? Ano po, pangungot. Mangungot. Pero aral na rin sa'yo yun. Sa inyong tatlo. Huwag kayong lilisaw-lisaw sa kalye. O ano ngayon ang sagot mo sa kanya, sa kanyang sorry? Sa akin, okay lang po yun. Gusto ko lang pong matuto siya ng yung huwag tayong titingin sa itsura ng tao. Gusto ko lang malaman niya na kung ano man yung nakikita niyo sa kapwa, tayaan niyo. Kasi hindi naman siya yung makakaano sa inyo eh. Kaya respeto niyo yung sino nakaharap sa inyo. Yun lang po. Yo, respeto. Importante ang respeto sa damdamin ng kapwa. Dahil kung nire-respeto mo yung kapwa, hindi mo siya gagawa ng masama. Pagdating sa batas, dapat lahat ay patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Nangyari yan. Sa kalahating taon